Kumusta mga kanay? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video ito ay mula kay Jesse Ferrer 7. So meron itong pamagat na Harry Roque hinarang sa airport. BP Sara Duterte, Marcos PBBM, Alice Go Luis. So yan yung panonoodin natin, men. Kasi alam naman natin ano na yung paglarga nga ni PRRD doon sa China is parang inaano nila na hindi daw yon pagtakas. Though may katotohanan din naman siguro yon, 'di ba? Pero syempre, why not i-base natin ito sa mga nangyayari sa mga nasa kampo nila, 'di ba? Like sila Tevez, sila Bantag, tapos ito naman si Harry Roque, 'di ba, na bigla nagpalipat-lipat na. So, bago natin 'to simulan, Jesse Ferrer 7, suportahan niyo 'yan. Tapos syempre, kung trip niyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag niyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine. So, don't forget to like, comment, share, subscribe na rin kasi kita nyo may 200 subscriber na lang yung kulang natin, so para mag 100k tayo. So subscribe na kayo. So kung sino yung mga nakapanood dito na hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe. Paabutin na natin to ng 100,000 subscribers para maipalaganap din natin yung mga balitang ganito, So yun naman, again, without further ado. So again, ang pamagat ng video ito, Harry Roque hinarang sa airport, VP Sara Duterte, Marcos PBBM, Alice Go Luis. Like, comment, share, subscribe. Start. Grabe, Harry Roque, oh. Ewan ko ba sa mga to, Team Sibat? Reuters, ABS-CBN. So, courtesy din pala sa mga may-ari ng mga videong yan, Dating presidential spokesperson Harry Roque naharang sa airport. Nagtangkang magtungo sa Amerika si dating presidential spokesperson Harry Roque, pero naharang umano siya nang subukang Oo, naharang. Parang pumapayat si Harry Roque ngayon, Pumapayat ba or hindi? Kayo comment kayo sa baba kung ano yung tingin nyo, So ano yan, parang nasa China. Ito yung picture na yan. Grabe naman, ba't palipat-lipat tong taong to? sa Japan, ayon sa Bureau of Immigration. Kinumpirma ng BI sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na namataan din si Roque pati ang kanyang asawa sa Dubai at Singapore. Iginiit naman ni Harry Roque. Wait lang, may asawa pala siya, men. Akala ko talaga siya, gay siya. Di pala. Kasi parang, di ba, the way siya itawagin ng mga kritiko niya is Roqueta. So may asawa pala siya, So, yeah, nakakagulat. Di siya pugante at malaya daw siyang makalabas ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque na walang arrest warrant o hold departure order laban sa kanya. Pinaghanap daw siya hindi bilang kriminal, kundi bilang isang resource person sa pagdinig ng kamera tungkol sa mga iligal na pugo. Yan din talaga yung problema sa kanila, kasi syempre, ililink nila yung mga sarili nila na kesyo hindi daw sila pugante or whatsoever. Pero tinawag kasi kayo ng Senado Kongreso. Pinapapunta kayo doon bilang resource person para sumagot kayo or makasagot kayo. Ang problema sa inyo, ayaw niyong pumunta doon. 'Di ba? So ano yung ini-expect nyo na gagawin ng Senado Kongreso? E di ipahuhuli kayo. Kasi kailangan kayo 'di ba? Kinakailangan kayo. Kasi may mga tanong na need sagutin. Ngayon, ewan ko kung hindi naman talaga totoo itong mga inaakusa nila sa inyo, bakit hindi nyo maharap-harap? Alam nyo yung tipong kayo mismo sa sarili nyo, hindi kayo confident. 'Di ba? Hindi kayo confident na malulusutan to. Kasi yun nga, yung mga pangalan nyo, especially ito kay Harry Roque, I think about siya sa Pogo, 'di ba? 'Di ba, hindi naman siguro siya kasali doon sa War on D. 'Di ba? So I think sila bato lang yun, si PRRD. Pero itong kay Harry Roque, sa Pogo kasi siya nalilink, 'di ba? Tapos ngayon, kapag hindi sila pumunta sa sa Senado Kongreso, is parang wala lang, gagamitin nila yung word na hindi ako nagtatago, hindi ako fugitive. Pero ayaw namang pumunta doon. 'Di ba? Kahit sabihin mo na hindi ka nagtatago sa batas, pero nagtatago ka sa Kongreso, sa Senado, edi nagtatago ka pa rin. 'Di ba? Tatandaang naglabas ng arrest warrant laban sa kanya ang kamera dahil sa paulit-ulit na pagdedma niya sa imbitasyong dumalo sa hearing.
Samantala, ayon kay Senator Risa Hontiveros, seryoso at nakababahala ang pag-alis ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque sa Pilipinas. Tinukoy niya na mismong si Roque ang nagsabing ang kanyang matagalang pagkawala isang flight from a congressional contempt na ayon kay Hontiveros, isang a clear admission of his liability for the crime of disobedience to summon by Congress under Article 150 of the Revised Penal Code. Oo, di ba? Disobedience. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi ka fugitive or yun na wala kang nilalabag. Imposibleng hindi to alam ni Harry Roque, kasi abogado siya eh. 'Di ba? Abogado siya. Siguro sa koponan nila is more on nagpapa-victim lang talaga sila. Question din ni Hontiveros ang paraan ng pag-alis ni Roque, lalo na at iniimbestigahan ng Bureau of Immigration kung gumamit siya ng iligal na paraan upang makalabas ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, ang huling naitalang paglalakbay ni Roque noong July 2024 nang bumalik mula sa Los Angeles. Walang record ng kanyang kamakailang pag-alis. Di ba, mga ganyang damitan niya, no? So, yun din. Sobrang dami pera, di ba? Palipat-lipat pa, tapos ibang bansa pa. My goodness, grabe. Saan kaya sila ng Ang yaman ng mga taong to. Sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na maaring gumamit si Roque ng peking immigration clearance o nakatanggap ng tulong mula sa mga tiwaling individual Diyos upang ko. makalabas ng bansa. Idinugtong din ni Hontiveros ang isyong ito sa kasong qualified human trafficking na kinakaharap ni Roque kaugnay ng kanyang umanong koneksyon sa Lucky South 99. Isang Lucky South 99. Connected siya doon. Tapos ang sinasabi niya, pinapaniwala niya sa mga supporters nila, malinis siya. Hindi siya fugitive. Diba? Anak ng titing. Pero bakit ayaw tong harapin? Diba? Parang yung amo lang din nila si PRRD. 'Di ba, pinalabas na nila na, or I think totoo talaga 'yon, na pumunta sila ng Hong Kong, 'di ba, para sa mga OFW. Tapos 'yon, nag-speech si PRRD doon na parang talaga. Parang haharapin niya daw yung ICC. Alam niyo yung mga ganyang sinasabi nila. Haharapin ko yung ICC. Tapang-tapang. Tapos yan, pagdating ng mga ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, sasabihin nila joke lang 'yon. 'Di ba? Kaya di tayo pwedeng maniwala kay PRRD kasi mahilig mag-joke yan eh. Baka sabihin niya in the end, syempre sasabihin ko na haharapin ko yung ICC. 'Di ba? Para hindi na kayo or wala na kayong maraming tanong. Pero may malaking possibility talaga yan, men, na hindi haharapin ni PRRD yung ICC na yan. Hindi nga maharap-harap ni Roque yung sa Pogo pa lang eh. Pogo lang yun ha. May mga chances din yun kahit konti na malusutan ni Roque, pero wala, hindi niya kayang harapin. Si PRRD pa kaya na grabe yung EG case sa time niya. 'Di ba? Imposibleng haharapin niya. Kayo ba, tatanungin ko kayo, do you think haharapin ni PRRD yung ICC na yan? Or magagaya lang din siya sa mga alipores niya na wala, nagsipagliparan ng ibang bansa? Kaya nga dapat yung mata ng taong bayan dito parati sa sa mga travel history ni PRRD. 'Di ba? Malay natin baka hindi na umuwi yan. 'Di ba? Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO sa Porac, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, ang naturang pasilidad ay natukoy bilang sentro ng may iligal na aktibidad. Pinag-aaralan ng Bureau of Immigration ang posibleng pagsasampa ng karagdagang kaso laban kay Roque dahil sa umano'y iligal na pag-alis niya sa bansa, Diba? kabilang ang posibleng falsification of public documents. Nanindigan si Hontiveros sa kanyang panawagan kay Roque na bumalik sa bansa at harapin ang mga paratang laban sa kanya. Ang sinimulan, dapat tapusin. Ang lahat ng mga binuksan, dapat ding isara. Tama. Nandito po tayo ngayon para isara ang hearing ng Subcommittee on Justice hinggil sa pagtakas ni Guo Huaping, Sheila Guo at Wesley Guo noong Hulyo 2024. Hindi po And it was courtesy din pala sa Senate of the Philippines. ito hearing ng Committee on Women, dear friends. This is the Subcommittee on Justice hearing that has sought answers to the question that has perplexed the country since last year. How did Alice Guo and her siblings escape? Grabe, Who were the no? individuals? Were any of these individuals government officials? Local? Actually, kung yung dapat talaga imbestigahan kung paano talaga nakaalis si Guo Huaping Alice Guo. Kasi baka yan din yung gamitin ng mga Duterte if ever magsisisibat sila, di ba? Wala lang, what if, or baka yun yung gagamitin nila na daan, di ba? Mas mabuting malaman na ng government ngayon para kung sakaling gagawin nila, madali lang yung pag-retrieve sa kanila.
Wala na. government officials. Napakadami na pong naglabasang mga teorya. May mga nakumpirma. Ang isang nakumpirma, staff sa opisina ng local government official ang tumulong para mapanotaryo ang affidavit Nako. ni Guo Huaping, gayong wala naman siya sa Pilipinas. Diba? Ang isa Ganyan pang naman. nakumpirma, Ganyan naman Nakalat- talaga yung ano natin dito mga public servant natin. Do hindi ko nila lahat pero maraming ganyan talaga men kapag merong catching. si Guo Huaping at ang kanyang mga kasama sa Kuala Lumpur International Airport, kung saan at matapos niyan ay sa Singapore, at matapos niyan ay sa Bataan, Indonesia, kung saan sila naaresto. Salamat sa mga otoridad ng Indonesia. Para sa mga nagtatanong, yung title na cancellation of Alice Guo's passport, yan po kasi ang naging panawagan several months ago nung ako ay nag-deliver ng privilege speech. Tapos, Obviously, the cancellation of her passport is not what we seek now, but real and concrete answers. Kaya na ba sagutin ng BI ngayong umaga ang tanong, paano nakaalis ang mga puganteng ito? hala. Malaking tanong talaga yan. Kaya na ba ng BI na sagutin yan? Grabe talaga, no? Ewan ko ba, kapag ka hindi masagot, ano ba, ipahid sa BI? Or ewan, hindi din natin alam. Diba? Ano nyo naman, sigaw ng taong bayan dito. Diba, na parang grabe. Imposible daw na walang kinalaman yung BI dyan. Kayo ba, men? Do you think may kinalaman yung BI sa pagpapaalis kay Alice Go? Diba? Kasi kung meron kinalaman yung BI sa pagpapaalis or pag-alis ni Alice Go sa bansa, men, sobrang sad nun. Alam nyo yung tipong ikaw, normal mamamayan ka, diba? Normal mamamayan ka. Tapos kapag ka iniimbestigahan or, ini-interview ka sa Bureau of Immigration is parang, 50-50 ka pa. Yung iba na-offload pa. Diba? Hinuhusgahan, na-offload. Sasayang yung ticket. Tapos itong mga ganito na may mga pinagsususpetsahan talaga dahil may mga kalokohang ginagawa. Nakakasibat, nakakalusot. Anak ng titing. Talagang our law enforcement and border authorities have been rendered so inutil that the woman who has been under the scrutiny of an entire nation, wala na yatang hindi nakakaalam ng itsura niya. Tama. So one time, other worrisome developments have emerged. Tama. Pinapakita ng mga ito na tila ang daling maglabas-masok sa bansa ng walang pagkilatis. I think hindi madali. Madali lang naman yung paglabas-pasok dito sa bansa kapag ka meron kang catching. Diba? So siguro para sa kanila. And then tama naman yung sinabi ni Madam Risa dito na imposibleng hindi makilala ng BI si Alice Go. Gayong syempre, yung Bureau of Immigration na yan. If ever may mga issue na ganito na mga taga-ibang bansa, di ba? Chinese, something like that. Of course, sila yung number one maaalarma dyan. Kasi sila yung sa kanila dumadaan yung mga taong to. Di ba? Of course, maaalarma sila dyan. So, dapat yung notice nila, mabilisan talaga. Tapos, nalulusutan lang. My goodness. Over the past months, there has been one arrest after another of Chinese spies in the Philippines, some even working with Filipino citizens. Nabahala ako doon sa isang detalye sa isang article na nabasa natin, na these spies have given cash, vehicles, and motorbikes. Ano ba yan? Nakabaliktad yung exclusive, alleged Chinese, nakabaliktad. Hindi ko mabasa. To local governments in the Philippines in 2022, including the city of Tarlac. Tarlac, kung saan taga roon si Guo Huaping. Grabe. Nabalitaan din po natin na ang kamakailan lang ang di umanong pagpapalusot ng mga pogo bosses papunta ng ibang bansa, imbes na ibalik sa bansang China. Ang modus daw ay hindi direct flight ang binibili. Bakit? Tapos, sa layover, naglalaho na parang bula ang mga bosses sa kanilang transit destination. Kayo ba, men, tatanungin ko ulit kayo, agree ba kayo na yung mga espiya na nahuhuli dito sa bansa natin is pakakawalan? I mean, hindi siya pakakawalan. Isusurrender or isasauli sa China. Kasi yan yung mga pogos, di ba, na pinaghihinalaan natin na nag-i-espiya.
Kasi kung ganyan, men, if ever, espiya talaga yan, tapos isasauli natin, anak ng teteng, parang tayo lang din yung nagbalik sa kanila ng impormasyon na nakuha nila sa atin. 'Di ba? Do you think mas bagay na dito yung mga Chinese spy na yan hatulan? 'Di ba ng habang buhay na pagkakapiit? 'Di ba isipin nyo, Chinese spy tapos isasahuli lang natin sa kanila, ipapadeport lang natin. Do you think hindi pa kakawalan yan doon? Nakakuha nga sila ng valuable information, 'di ba? Wala lang, nagtatanong lang naman. Kasi 'di ba yung mga pogos na nahuli is parang dinideport. Malay natin may dala din silang mga ebidensya, 'di ba? Where, for God's sake, is Harry Roque? Bakit parang libre na lang siyang mag-post ng kung ano-ano sa social media Yun lang. na parang kinukutya pa ang administrasyon at mga otoridad natin while avoiding arrest for charges of human trafficking? 'Di ba? Nangungutya naman talaga, men. Kaya nga sobrang sakit pakinggan na parang sa bibig pa mismo nila nang galing na no one is above the law. 'Di ba? Gusto lang natin dito maging yung mga kababayan natin. Ligtas sa mga pirwisyo. Tapos ngayon sila yung pirwisyo. 'Di ba? Biglang sila na yung batas. Simula nung natanggal sila sa pwesto, biglang ewan ko, parang na-inlove sila sa kapangyarihan. Kaya minimintin pa rin nila. According nga kay Dato, 'di ba, na parang, "Oy, sa amin yung trono na 'yan. Pinapahiram lang namin sa inyo 'yan. Anak ng titing, inangkin yung trono." Hiyang-hiya naman yung taong bayan na bumoto. 'Di ba? According to my sources, Harry Roque flew into Shanghai from Dubai on December 8, 2024, stayed in Shanghai for just 1 day, and then flew out to the casino city of Macau. Daming pera. Sino kaya ang tumutulong sa kanya? In the meantime, the porousness of our borders is also making it easier for our kababayan to be trafficked to scam compounds in another country. Mayroon pong Pilipino na handa pong magkwento na sila ay nahikayat lumabas dahil daw nanalo sila ng all-expense-paid trip to Thailand. Ngunit ang akala nilang once-in-a-lifetime memory, naging pangungot. Yaman din lang na ito ang topic natin, isa pong malaking shout-out sa ating pamahalaan Hala. para sa tinatayang higit na 100 mga Pilipino na trapped sa border ng Myanmar. Shout out daw, shout out. Shout out. Ikas nga sila mula sa mga scam compounds, pero dahil sa buhol-buhol na burokrasya, gawa ng 3 bansa ang nagko-coordinate, Thailand, Pilipinas at Myanmar, hindi pa sila na itatawid pauwi. One of Grabe. these individuals has reportedly been raped. Uy, Here are the grabe naman. Kawawa naman yun, par. My goodness. conditions in the facility in Myanmar. At hindi po mga ito galing sa mga Pilipino doon dahil bawal sila kumuha ng photo, pero galing sa media na pinayagan mag-cover. I implore the executive, let us do what it takes to bring them home. This is about accountability. Accountability para sa pagtakas ni Alice Guo, but also in a Yun. larger sense, accountability for our failure to keep our borders safe and protect Filipinos. Yun. Napunto mo, madam? Napunto mo? So unang mga tanong ko po sa pagpapatuloy nitong hearing para sa Bureau of Immigration. Ilang buwan na ang nakalilipas, Hala. sapat na siguro ang panahon para makapagsiyasat kayo ng mabuti kung ano ang tunay na nangyari at nakatakas si Guo Huaping. Hala. So please provide us this update. Ang nakakatakot lang kasi dyan, men. Kasi, paano ba natin siya babasahin? Kasi kung wala silang kinalaman talaga, of course, wala silang maibigay na sagot. Pero kung may kinalaman din naman sila, of course, hindi din nila ibibigay yung sagot. Diba? So, ang tanong, paano natin malalaman yan? Diba? Paano malalaman? Now, sabi po ni Commissioner Viado noon, you would be able to present a report on exactly how Guo Huaping escaped. So ngayon na po ang pagkakataon. So will it be Attorney Santos or Chief Manahan or Acting Chief Uy? I hope the most senior among you po.
So, yun lang naman mga kanaysis. So, yun lang naman. So, kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, again, ang video yun ay mula kay Jessie Ferrer 7. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video or bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, paabutin na natin yan ng 100,000. So, actually, ngayon lang talaga ako parang wala lang, gusto ko lang magpa-subscribe talaga kapag isasarado na yung subscriber, like, pa 100,000 na. So, 200 na lang, men. So, siguro naman kung umabot ng 500 views to, kung nag-subscribe lang kayo. Pero, syempre, may mga viewers na tayo dyan na nakasubscribe na, no? So, siguro kung aabot to ng 3,000 views, siguro yung mga 2.5 niyan is hindi pa nakasubscribe. So, baka naman, please subscribe, paabutin lang natin to ng 100,000, ano. Mas masarap sana kung ngayon eh. Napak-demanding, wala lang, wish ko lang naman, 'di ba? So, anyways, so yun na, si Harry Roque, 'di ba? Palipat-lipat na ng bansa. Grabe ang yaman, no? Do hindi ko kini-question kung saan galing yung pera ni Harry Roque, ha? Kasi baka magalit sila. Sabi na, may business naman. Pag ganyan, kaya niya naman kumita ng ganyan. So, sige, hindi na natin questionin. Wala lang, gusto lang natin ang yaman ni Harry Roque. Pero ang tanong, bakit ba? Bakit ba itong mga alipores ni PRRD kapag iniimbestigahan sa mga ganitong bagay ay tila hindi nagpapakita? Diba? Mahirap ding sabihin na hindi guilty. Kasi yun nga, ini-invite lang naman talaga. Pero ayaw pumunta, ayaw magpakita. Nung one time naman na pumunta siya doon sa Senate, nagbida-bida lang din naman. Kita niyo yung parang hindi niya ginalang si Senator Risa. Parang grandstanding ba yung tawag dyan? Or parang nagpapapilip siya sa mga supporter nila, sa mga DDS. Anyways, shoutouts nga pala sa mga DDS. Kasi parang lately lang, I think 2 days ago, starting 2 days, simula nung 2 days ago or 3 days ago, parang inaano yung channel natin ng mga DDS. Gayong, I think, almost, 1 month, mga lagpas 1 month na. Lagpas 1 month na akong gumagawa ng or nagre-react ng mga ganitong videos. Tapos, wala namang mga DDS na napapadpad dito. Ngayon lang talaga. Ewan ko kung sila ba yung tinatawag na mga troll or whatsoever. Diba? So, parang I think, inaano talaga yung channel natin. Diba? But, anyways, syempre, manonood lang naman tayo dito. Magre-react lang naman tayo, di ba? So, kumusta na, Harry Roque? Diba? Sige, i-compare natin to, men. I-compare natin to sa di umano'y, di ba, pagpunta ni PRRD sa China. Tsaka bakit talaga, kasali talaga sa listahan ng mga to yung China, na parang yun yung mga travel destination nila. China talaga. Di ba dapat iniiwasan nyo yung China kasi pina-flag kayo as mga pro-China eh. Di ba? Dapat iniiwasan nyo yan para malislis din naman yung duda ng taong bayan. Tapos ngayon, yan talaga yung favorite spot na puntahan nyo, di ba? Kaya nga si PRRD nung pumunta sa Hong Kong, parang pinagdududahan ng taong bayan. Di ba na baka some kind, sino yung nagsabing vlogger nun, si Mike Cervera ata yun, sabi niya na baka pumunta doon. Diba? Parang, uy, si Jinping, pahingi ng namin, cut namin. Something like that daw, diba? So, di natin magets talaga kung ano talaga yung some kind plano nila. Pero, syempre, kung usapang end goal, diba? Especially si PRRD, bakit kayo ba, men? Naniniwala ba kayo na yung sinabi ni PRRD na, of course, hindi totoo yan. Of course, haharapin ko yung ICC na yan. Diba? So, ang tapang ni PRRD doon, syempre, yung mga follower naman nila, yung mga taga-suporta naman nila, wow, ganyan katapang si Tatay Digong. Ang tapang ni Tatay Digong talaga. Ganyan talaga kapag nasa tama ka, wala kang inaatrasan. Gaganyan yung mga supporter nila. Tapos kapag the day na nandyan na yung ICC, aalis ngayon si Tatay Digong. Tapos, syempre, baka magaya kay Harry Roque na nagla-live pa rin kahit na nagtatago, di ba? So, syempre, kapag katatanong yung si PRRD, tay, ba't ka umalis? Sabi mo, hindi ka natatakot. Kapag sinabi ni PRRD na joke lang naman yun.
Diba? Of course, sasabihin ko yun. Diba? Kapag sinabi ni PRRD yun, sasabihin na naman ng mga supporter nila, mga DDS na mga supporter nila na, ano ba, ang tatanga nyo, ba't naniwala kayo kay Tatay Digong? Biglang gaganon na naman. Di ba? Alam niyo yung tipo na kapag nasa side nila, kapag sila mismo yung, sila mismo yung issue, wala, lahat ilulusot, lahat lulusot, di ba? Kapag kasi PRRD na yung, nagsasalita, lulusot lahat. So, well, sabi ko nga sa inyo, di nyo rin masisisi yung taong bayan kung yung pagpunta ni PRRD is pagdudahan siya, di ba, na sumibat dahil natakot sa ICC. Kasi malay natin, next week, next month, mauulit na naman yan. Tapos, yun na pala, di ba, yun na pala yung day na hindi na babalik ng Pilipinas. Kasi halimbawa ganyan, ngayon, what if pumunta sila ng Hong Kong para, sanayin yung taong bayan ba na, sige, pumunta ka ng Hong Kong, makipag-meet ka lang ng OFW doon. Tapos, after 1 week naman, since nabalitaan nila or mababalitaan nila na meron ng ICC, after 1 week naman, pupunta naman si PRRD ng ibang bansa ulit. Tapos, syempre, wala. Kapag sabihin ni PRRD na, wala lang, makikipag-meet lang ako sa OFW. Pero malay natin, baka yun na yung time na, iniiwasan na talaga yung ICC. Diba? May possibility din yun. Though hindi natin sinasabi na yun talaga yun or yun na talaga yun. Pero pwede. Diba? Pwedeng pasukan nila yun ng tsansa na tumakas. Kasi yun nga, di nyo rin masisisi ang taong bayan kasi halos karamihan or marami sa koponan nyo, marami sa kampo nyo na wala, mahilig talagang tumakas at tumago. Diba? So, I think hanggang dito na lang muna. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Jesse Ferrer 7, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, paabutin na natin to ng 100,000. So, thank you so much for watching, Pilipinas.